Hi guys! Welcome back po muli to Monchild Magkadalan Channel. Para sa iyo, Pisces. Sa reading po natin ngayon ay pag-uusapan natin ang maaring maging o naging epekto ng mga nagdaang eclipse nitong nakaraang buwan ng Hunyo at ngayong bagong buwan ng Hulyo 2020. Ang epekto ng isang eclipse sa bawat zodiac signs ay iba-iba. Ito ay mga posibilidad na maaring mangyari and this could be positive or negative. Pero, maaari rin namang hindi lahat ay makaramdam ng epekto nito. Depende na po sa posisyon o degree ng inyong sign sa inyong birth chart in astrology. Ang epekto ng eclipse ay maaari mong maramdaman few weeks or even months after the eclipse. Sa reading po natin ngayon ay babahagi ko sa inyo yung basic pero importanteng mensahe na maaring dapat mong marinig, Pisces. Kagaya ng ating nakagawian, gagamitan rin po natin ang ating reading today ng deck of cards using the tarot at oracle cards na nandito kung saan ay pipili tayo ng isang pinaka-exact message para sa'yo. Okay, simulan na po natin. Hi Pisces, kuha tayo ng pinaka-message o ilang cards mula sa tarot. Tingnan natin kung anong maaaring iwan nito, Pisces. July 2020, okay? Onwards, July 2020 onwards, anong message na maiwan natin para sa mga Pisces? Message. Dagdag pa tayo. Okay. Okay na to. Justice. The Six of Cups, Reverse. Three of Swords, Reverse. The Moon, reversed. Ace of Swords, reversed. And the Temperance. Okay, Pisces. A full moon lunar eclipse in Sagittarius last June 5 falls in your 10th house of career. Maaring merong magtatapos o nagtapos, pero meron din namang bagong simulain para sa'yo, Pisces, in regards sa iyong career or profession, yung iyong hanap buhay o trabaho. Pero kung ano man itong matapos at maaari mong bitawan o isakripisyo ay may posibilidad na mapalitan ng panibago. Maaari ang ilan sa inyo with the Justice ay naghahanap ng hustisya sa ilang bagay o ilang ganap na maaring kinaharap o patuloy yung kinakaharap ngayon. At dito, maaring bumabalik kayo sa ilang isipan from the past, or meron kayong binabalikan ng memories from the past. With the Three of Swords and the Six of Cups, actually pareho sila ng message na ang ilan sa inyo ay maaring bumabalik sa nakaraan. Meron kayong binabalikan from the past. Maaring ito ay positive or negative. Siguro ito yung maaring ang ilan sa inyo makaka-relate when it comes to astrology. Yung ilang pagbabago or changes na kinakaharap nyo ngayon sa buhay, especially when it comes to your work and love sector. Ano man itong pagbabago na ito, Pisces, try to remain positive dahil makaramdam ka man ng ilang kabigatan sa ilang sitwasyon ngayon o sa susunod na mga buwan. Maaring may ilang pagbabago ka pang kakaharapin pagdating sa iyong career sector o sa iyong trabaho. Positive or negative changes, just go with the flow, Pisces. Tulungan ang sariling sumabay sa mga pagbabago na ito at huwag kalimutang magtiwala sa sariling kakayanan dahil as a Pisces, malikhain kang tao. Hindi mo pa man ito ma-realize o nare-realize sa iyong sarili. Pero you're very creative at madiskarte ka sa buhay. With the Ace of Swords kasi, in reverse, baka nahuhusgahan mo yung isang bagay na hindi ka masyadong nag-iisip or ito yung judgment mo sa isang sitwasyon na sa palagay mo ay parang wala nang patutunguhan. With the Moon reverse, baka meron ka mga illusions na pumapasok sa iyong isip or bumubuo ka ng, kumbaga, kwento sa iyong isipan na parang ganito na yung mangyayari. Advance ka ng mag-isip at pinapangunahan ka na pag negative self-talk. Inuunahan mo yung sitwasyon. Binibigyan mo ng judgment na hindi dapat. Kasi parang pinangungunahan natin
yung maaring mangyari. At madalas, ang naiisip mo dito ay yung mga hindi magagandang bagay, yung mga negative. So, wag sanang pangunahan ka ng mga ganon, yung mga isipin na hindi makakatulong para sa'yo. Especially kung ilan sa inyo ay parang bumabalik sa nakaraan. Kung negative yung naiisip mo from the past, with the Six of Cups, Pisces, kung mga alaala na hindi na dapat balikan pa, bumabalik sa iyong isipan, ay tulungan sana ang sarili na huwag na itong alalahanin pa dahil hindi ito makakatulong sa nangyayari ngayon, sa kinakaharap mo. Okay? Pagdating sa iyong career, balik tayo doon. Huwag kang panghinaan din ng loob pagdating dito. Kung ilan sa inyo ay dumadaan sa ilang challenges and difficulties right now. At nawawalan ng pag-asa ngayon, especially sa usapin na may kaugnayan sa iyong pinagkakakitaan o iyong source of income. Dahil baka meron kang kinakaharap dito na parang nahanapan mo ng fairness, ng hustisya, parang kulang ng balance. Okay? The last June 5 eclipse is a full moon, so maaaring maapektuhan ka rin ito, hindi lang financially, but also emotionally. Do not give up, Pisces, dahil lahat ito, kung yung mensahe man na naiwan ko ay mag-resonate para sa'yo, lahat ng ito ay again, challenges. Parang pagsusulit lang. Kumbaga, test, may dahilan at parte ito ng iyong misyon na dapat mong harapin dito sa Earth. Oo. So, habaan ng pasensya with the temperance. Magpasensya, manatiling positive. Yun lang naman yung magagawa natin. Temper. Babaan mo yung temper mo dahil ang ilan sa inyo maaaring pangunahan ng emosyon at makalimutan na iwas to o ilagay yung sarili sa tama. Minsan kasi kapag mainit ang ulo natin o nagiging moody tayo, kahit wala naman sa o hindi naman natin intensyong makasakit ng ibang tao dahil sa mga ilang isipan with the moon, yung pinangunahan natin ng negative ang isang bagay, ay hindi natin namamalayan nakasakit na pala tayo ng feelings o nararamdaman ng iba. So, temperance, habaan ng pasensya at pag-unawa this time at sa mga susunod na buwan. Okay, yung pangalawang eclipse last June 21 is a new moon solar eclipse in Cancer that lands in your 5th house of creativity, true love, or romance. Kung ikaw man ay single, Pisces, maaring mayroon kang bagong love life o merong bagong taong pumasok sa iyong buhay sa susunod na buwan. At dito ay mas nanaisin mong kilalaning mabuti ang taong ito. Which is the very good thing na magagawa mo ang kilalanin mo ng isang tao at alamin ng isang sitwasyon with the Ace of Swords in reverse dahil baka, sabi ko nga, nagja-judge ka ng isang tao o sitwasyon na hindi mo pa alam exactly yung posisyon o istorya. The 5th house also rules pregnancy. So kung ang ilan sa inyo, Pisces, ay nagpaplano or present yung wishful thinking with the moon na magka-baby, ay may possibility na anytime after this June 21 eclipse or in the next months ay makabuo kayo. Okay? Kung ikaw o kayo naman ay may anak na, maaring may magandang balita kang matanggap tungkol sa kanila at ito ay something na ikagagalak ng iyong puso. With the justice, yung positive note nun, magkakaroon ng fairness, ng balance. Okay, kung ilan sa inyo, keep in mind na ito po ay general message at hindi lahat ay magre-reflect or magre-resonate sa inyong sarili ang mensahe. Balik tayo doon sa iyong work sector or sa iyong hanap buhay. The June 21 eclipse is a new moon, so maaring mayroon kang mga bagong pagkaabalahan o meron kang mga bagong ideas na gustong simulan kung saan ay magagamit mo yung iyong pagiging malikhain. Pisces, hindi mo pa man ito maisip ngayon, again, sa iyong sarili, pero ikaw ay creative, okay, at madiskarte ka. So, maaaring meron kang idea na gustong gawin pagdating sa business or
event sa iyong relasyon. There's another eclipse last July 5, a full moon lunar eclipse in Capricorn that lights up your 11th house of hopes, wishes, and friends. Maaring mag-focus ito o ang iyong atensyon sa isang kaibigan. Halimbawa ay may malalaman kang impormasyon na ngayon mo lang matutuklasan. At dito ay may possibility na makabuo ka ng desisyon sa pagitan yung dalawa. With the Six of Cups, maaaring ito ay isang kaibigan from the past na nabanggit ko. This also represents forgiveness. Six of Cups reverse. So maaaring may pagpapatawad o meron kang ilang aral at ma-realize sa buhay pagdating sa kaibigan. Okay? Ano man itong maaari mong kinaharap o kakaharapin pa, Pisces, ay tulungan sana ang sarili na maging positibo hanggang dulo. Okay, ayun. Tingnan natin yung pinaka-exact message na maaaring iwan sa'yo ng Oracle Cards para sa mga Pisces. July 2020. Ano pong message na para sa kanila July 2020? July 2020. Onwards, Pisces. Anong message? Okay. So, tatlong lumabas para sa'yo. Work through your fears. The answers you need are coming. Surrender to the divine. Work through your fears. So, itong mga takot na nakita natin with the moon in reverse, parang kasi ito yung mga alalahanin, mga pag-negative self-talk na nabubuo sa yung isipan. Yung takot, actually, ito yung mga hindi magandang pangitain mo sa ilang bagay. Ito yung intuition na minsan hindi mo sinusunod. So, work through your fears. Bigyan ng atensyon itong mga alalahanin na ito at magkaroon ka ng balance dito. Pisces, huwag kang pangunahan ng takot sa ilang bagay. Kung kinakailangan, itrabahuin mo ang sector na ito pagdating sa iyong isipan, mentally, or emotionally. Tulungan ng sarili na huwag pangunahan ng pangamba. Okay? The answers you need are coming. Kung meron kang ilang mga katanungan sa iyong buhay right now, with the moon again, i-relate dito. Dahil ito yung mga isipin eh. Maaaring meron kang mga tanong from the past, or tanong na gusto mong malaman ngayon na hinahanap mo pa sa iyong buhay. Magkakaroon daw ito ng solusyon anytime soon. The answers you need are coming, Pisces. Okay? Finally, surrender to the divine. Sabi ko nga, meron dito ilang message with the Six of Cups and the Three of Swords in reverse. Ito yung pagpapatawad. Surrender to the divine. O kaya, pagsuko. Okay, minsan itong mga isipin mo from the past or ngayon, kung ano man ang posisyon mo sa isang sitwasyon ngayon, Pisces, tulungan ng sarili na kumapit. At kung kaya kailangan i-surrender o isuko na lang itong mga isipin na ito, ay gawin ito. Kasi minsan may mga bagay tayo hindi natin kailangan pang panghawakan. Or hindi na natin kaya pang panghawakan. Hindi na natin kontrolado ang ilang bagay. Surrender to the divine, dun sa ating creator, sa iyong paniniwala, pagdating sa iyong faith. Sobrang powerful ng prayers. Minsan yun lang yung magagawa natin, ang magdasal. At isuko ang lahat kay Lord. Dahil siya lang ang nakakaalam kung bakit ang ilang bagay nangyari from the past or mangyayari ngayon sa kasalukuyan. Okay, tulungan ng sarili dahil nakikita ko na may ilang isipin, may ilang ganap ngayon sa iyong buhay, Pisces, at may ilang pagbabago kang pwedeng kaharapin. Pero yung iyong kakayanan sa ilang bagay, especially pagdating sa iyong career, sa iyong buhay, kaya mo itong panghawakan, kaya mo itong bigyan ng aksyon, itong mga ideas na gusto mong gawin. Dahil ulitin ko, malikhain ka, madiskarte ka. Gamitin mo ito ngayon at labanan mo yung pag-negative self-talk.
yung mga isipan na hindi makakatulong. Yung minsan inuunahan nating husgahan ang ating sarili with the justice na minsan tayo lang mismo yung humusga doon sa sitwasyon. Magkaroon ng balance para mabigyan ka ng kalayaan dito sa ilang takot o pangamba with the moon. Okay? Ayun lang muna ang may iwan ko dito para sa iyo, Pisces. At sana ay parang maging gabay lamang po itong ating nakita sa inyong baraha. Thank you so much for stopping by and for watching, and I hope to see you on my next one.